sana. Kung ang bilang po natin kagabi, sana ganun po. Pero sa mga nakaraan, kung ang bilang po natin 200, mabuti kung may sino. Hanggang sa dumating, nakikita ko ngayon, mga 70% na nandito dahil nakita ko nila at napagaran malaga ang Diyos. Kaya sabi ng kapatid po natin, si kapatid na Fred, kung ikumpara po natin sa kalagayan po natin, wala pa sa kaligtasan. Tayo nandito sa lilim na hindi pa natin makaya. May retreat pa, hindi pa rin makaya dahil may dala-dala pa tayong pamaypay. Lahat ay nasa atin. Pero nakikita ng lahat ng mga yan. Kung itong basok natin sa pangyayari ng ating Panginoon Kristo, malaki. Halagit ng araw, nung ilimon po niya yung mga taong nakapaligid po sa kanya. Nandun nakikita niya ang mga tao. May umiyak, may naaawa, lahat. Itong nakita po niya ay hindi iyon ang tunay na kahulugan kung bakit nasambit po niya yung itong ulit. Alam niyo mga kapatid, ang isang tao, pag siya po'y nahihirap, kagaya po ninyo ngayon, alam ko, kahit nagpapay-pay po kayo, kahit nakaupo lang, kahit naka-electric fan, alam ko, nahihirapan din. Bakit ko nasabi na kayo po'y nahihirapan? Kasi nakikita ko yung ba? Umiinom. Pag ang isang tao ay uminom, ibig sabihin ay nahihirapan dahil sa init, maaari siguro sa init, sa mga bagay na dumating sa kanyang buhay, maaari pa rin, pero ibig lang sabihin na nahihirapan ang bawat tao kung siya po ay iinom dahil ang ikalimang winika ng ating Panginoon Kristo, kung ating pong babasahin mga kapatid, ganito po ang kanya, ang ating mababasa. Pagkatapos nito, pagka-analisis ng lahat ng mga bagay ay magaganap na upang matupad ang kasulatan ay sinabi ng uhaw. Panglimang winika ng ating Panginoon Kristo. Gaano na kahirap ang dinanas ko. Sabihin po natin, sa loob ng 3 oras, anong hirap? Ang danasin ng tao kung siya po'y mabilag. Hindi lang mabilag, aagos sa dugo na kapako doon sa. Kung tayo man nandito nakaupo, nahirapan, yun pa kayo. Pero nung sinabi ng ating Panginoon Kristo,
simple. Hindi lang basta tubig. Ano ba? Kinakailangan pala din pa. No? Pero sa panahon ng ating Panginoong Kristo, nung sabihin po niya na siya kung nauuhaw, ano ang ibinigay ng tao sa kanya? Na hindi naman dapat naibigay. Kung sa atin lang siguro, kapatid mo, bigyan ka ng gano'n. Ewan ko lang. Kung ano mayan. Ano ang binigay? Ituloy ko na. Mayroon doon isang sisidlang puno ng suno. Kaya naglagay sila sa isang ispuang basa ng suka sa isang tukod na isipo at kanyang inilagay sa kanyang bibig. Tingnan ninyo ang ginawa nila. Nauuhaw, pero ang ibinigay, hindi nararapat. Ito ang gustong ipaiwatig ng ating Panginoong Kristo, lalo-lalo na sa atin, sa kapanahonan. Dahil bago't danasin ng ating Panginoong Kristo ang pagkakapako sa cross, mayroon ng hula na magaganap sa kanya, na ito nga ang kanyang hinahanap kung bakit sinabi po niya na siya po'y napunta. Alamin po natin, ayon po sa awit, ganito po ang sabi po ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo mga kapatid, akin pong babasahin upang sa ganon, malaman po natin ganito po ang nasusunod. Ang puso ko'y durog na dahilan sa kutya. Kaya